So what's up sa inyo mga bossing, no? Welcome back to my channel. So for today's video is bubuksan natin itong inipon natin. Dito siya nakalagay. So wag nyo nang i-expect na kung puno ito So may kita nyo naman ito mamaya. Kaya ko pala siya inipon kasi may importante tayong gagawin. Bali 4 months ko siyang inipon, hindi ko pa alam kung magkano yung laman nito. So ang gagawin muna natin is syempre buksan. Bukas na to eh. Oh. Tingnan nyo naman. O, di ba puno? Oh, puno. Wala na sa kalahati yan. Pero syempre, dahil excited ako, at may naipon naman akong cash kahit papano. At ito, barya-barya lang to. So, 4 months ko siyang tinipon. Sana mabuko na siya. Kadami. So, meron tayong 20, 5 pesos, at saka 10. So, kung ano yung nakikita nyo, yun na yun. So, ang gagawin muna namin ngayon is magbibilang. Yung mga bossing, no? Na-compute na natin lahat. Ito na yung 20 natin. Bali sa isang balot, 1,000. So, 1, 2, 3, 4, 500. So, bali itong 20 pesos, total niya is 4,500. Ito naman yung 5 pesos. Isa, dalawa, tatlo. Bali 3,000 tong 5 pesos. Tapos natira is 400 pesos to. Ang last natin is yung 10 pesos. So bali sa isang balot, 1,000. Tapos itong tira, 700. Bali ang total niya nasa 9,600. So sa loob lang ng 4 months. Ang gagawin natin ngayon, pupunta tayo ng bangko para mapalitan itong mga barya natin. Ito, mabilisan lang. So ayun mga bossing, no? Napalitan na natin yung inipon nating barya sa bangko. So ito, buo na to. Ang gagawin natin ngayon, pupunta tayo ng bilihan ng pyesa. Pero hindi ko na kayo sasama. Abangan nyo na lang yung mga video ko at suportahan nyo na lang. Sana huwag kayong magsawang suportahan itong video na. Ayun mga bossing, no, hindi ko na napakita sa inyo kung paano ko binaklas yung fairings ng GSX-S. Yung mga binaklas ko, itong tank cover, tapos itong side cover niya dito, ayan, tapos itong araro niya. At yung pinagbaklasan niya ay nandito, ayan. So halos kumpleto yan, pero may mga buyer na ako dyan. Ang next, baklasin natin itong head, handlebar, at saka kung ano-ano pa dyan. Siya na mga bossing, nandito tayo sa kusina. Kasi yung sniper natin doon nakaparada sa harap, kaya hindi sila kasya. Kaya nilagay ko muna siya dito kasi bihira lang naman to gamitin. Ang hinihintay natin yung fairings ng GSX-R, baklasin muna natin tong head. Medyo matrabaho to. 4 na tornilyo. First time ko pa lang itong baklasin at saka ito. Time-lapse lang. Hindi ko siguro maisa-isa sa inyo kung paano ko siya babaklasin. Siguro mga basic lang naman ng mga tornilyo. Baklasin nyo lang naman. Yan. Pati yan naman. Pati yan. Ayun lang mga bossing. Baklasin muna natin. Eh mga bossing, no, bali natanggal na natin yung headlight niya at saka yung panel gauge niya. Ang natira na lang natin itong handlebar at saka itong mga to. So hindi ko muna siya tinanggal kasi kailangan kong dalhin dito sa malapit na shop papagawan ko. Kasi kailangan ko ipa-welding dito. Yung parang kabitan ng side mirror at saka yung panel. Yung ang tawag dun sa bracket na nandito brace cowling ata yung tawag doon. Kaya hindi ko muna siya tinanggal para kahit papano ma-drive ko siya papunta doon sa shop para mapa-welding natin yan dito. Tsaka ko na lang siya tanggalin pag naikabit ko na yung bracket niya. Ito na yung headlight niya. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Nabaklas ko na rin. Panel gauge niya. Yan. So, madumi na, no? Mga bossing, no? Ang gagawin natin ngayon is ipapa-welding natin yung GSX-S natin. Papalagyan na natin dito ng bracket. So, ayun yung gagawa. Ito yung bracket na ilalagay natin. Nakuha ko lang nito sa junk shop. So nabili ko siya ng 50 pesos. Ganito na siya kakawin. So
So, ayun mga bossing na. Sinusukat niya na kung paano niya ilalagay yung bracket. Tinanggal muna namin yung positive na battery. Ito na yung tayo ng bracket. Mini-welding niya na. Spot lang muna, tapos i-full wig niya na yan. Update ko na lang kay mga bossing pag natapos niya. Kasi baka malobat yung dala kong cellphone. So ay mga bossing, no, update. Halos kakalagay lang niya. Bali ito yung bakal na ginamit natin. Yan, ganyan siya kahaba, tsaka ganyan siya kakapal. Hintayin na lang natin dumating yung pinaka bracket dito. Pag dumating na yung bracket na hintayin natin, baka tayo na lang magbutas dito kasi ayoko munang butasan to kapag hindi pa siya sukat, kasi baka mamaya ang pangit ng pagkalagay natin ng fairings yun eh. Baka baliko or ano, hindi pantay. So ayun, tsaka phenol weave niya naman na. Ayun, ito rin yung kabila. Pinturahan ko na lang yan ng ano, Bossni. Ay update ko na lang kayo pag dumating na yung mga kailangan natin para dito sa motor na to. So ay mga bossing, no, dumating na yung bracket. Jakarta pa to galing. Ito yung mga bolts and nuts niya sa buong fairings niya. Sa Shopee ko lang din on-order. At sa Jakarta siya galing. Pabili na rin ako ng side mirror na pang Ninja. Ang dami pang kulang, no, para maisalpak sana natin dito sa GSX-S natin. Buksan muna natin mga bossing. Ito pala siya. O, tama naman yung order natin kasi black yung in-order. Dito siya. Baka isasalpak ko na to. Unti-untiin ko na siya hanggang matapos, hanggang dumating yung fairings niya. Kasi total, napa-welding naman na natin yan. Hindi na natin kailangan ilabas yung motor, kaya baka ikabit ko na rin to. Bumili na rin ako sa Shopee ng handlebar niya. Pansamantala lang muna kasi medyo mahal yung urig price ng handlebar. Ang kuha ko lang dyan sa 350 to 400 pesos. So, ganyan ang impression niya. Ang kuha ko rin dito, nasa 1.7 mahigit. Tapos, itong sa tornilyo na kompleto, set na 600 plus. Tapos, itong side mirror, 350 pataas. Mga ganun. Baklasin na natin to. Saka ito. Ay mga bossing, no, natanggal na natin yung handlebar niya. May problema tayo ngayon. Wala akong tools na ganito kalaki. Hindi ko alam kung anong size to. Magtatanong na lang ako sa group ng GSX-S kung ano yung sukat nito. Tsaka bibili na lang ako para may gamit na rin ako na pang sarili ko. I-update ko na lang kayo pag nakabili na ako ng tools para maisalpa ko na rin to. Ayan. So bali nakaganto siya. Unti-unti ko lang para matapos kaagad kasi excited na akong gamitin to. Natanggal na natin yung center nut niya dito sa may manubela. So bali ito yung nut niya tsaka yung washer niya. Next natin tanggalin itong Allen wrench. Magkabilaan yan. Pag natanggalan natin to, maaangat na natin to. Natanggal ko na itong lagayan ng handlebar niya. Ito na siya. Ayan, kinabit ko na rin yung tornilyo. Dito hirap na hirap ako. Kaya palang hirap tanggalin kasi merong thread lock. Ang hirap tanggalin. So ang ginawa ko, tinanggal ko itong knuckle bearing niya para mahugot ko lang siya pataas. Tapos ang ginawa ko, nilagyan ko ulit ng grasa yung mga bulitas niya. Taas baba para isang baklasa na lang. Baka ikakabit ko na to. Baka hindi ko na ito mabidyoan kasi itong ginagamit kong cellphone palubat na. Update ko na lang kayo mga bossing. So ay mga bossing, no, bali nalagay na natin yung upper bracket niya at saka yung handlebar. So hindi na ako nakapag-video kagabi kasi
nalobat na yung cellphone. Yan na yung kinalabasan niya. Madali lang naman i-install. Ang nagpahirap lang sa akin is itong takip na to. Hindi ko siya natanggal kasi ang hirap dukutin ng tornilyo niya. Ayan, magkabilaan yan. 10mm siya. Ang hirap dukutin kasi wala akong maayos na tools. Kaya ang ginawa ko, binaklas ko tong knuckle bearing niya to para bumaba. Chinek ko na rin yung mga bulitas niyan at medyo wala na siyang grasa. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko na lang para maging smooth ulit yung liko niya. At nilinis ko na rin. Ito, pinunturahan ko na rin yan ng Bossni. Siguro mga 2 patong lang yan. Medyo manipis lang yan. Ang importante dyan is wag lang kalawangin. So baka mamaya dumating na tank cover natin. Galing Indonesia. Isasalpak na rin yan natin dito. Gagawin muna natin tong handlebar. Kakabit muna natin tong mga to. So ay mga bossing, no, dumating na yung visor natin para sa JSX-R. So sana walang damage, no, para hindi masayang yung bili natin kasi galing din tong Indonesia. Tapos dumating na rin pala yung tank cover natin. Ganito yung tank cover niya. Ganyang kalaki. Ayan o. So 2 dangkal kalahati. Sana ito walang gasgas at walang damage at wala ring sanang basag, no. So ito, bubuksan muna natin para makita natin. Ayun. Ganda! Solid. Ay, parang may gasgas yung gilid. Hawig siya ng R15 tank cover niya. So, bali ito na siya. Ayun. So, ang ganda. Wala ring damage. Kaya, grabe. Sobrang solid. Bali, tanggalin muna natin to. Magkabilaan. Para pumasok siya kasi sumasabit eh. Ay mga bossing, no, bali nakabit ko na siya. Medyo sablay lang dito sa tornilyo niya. Ayan o, medyo malayo. Pero okay na rin yan. Dito, sakto-sakto siya sa upuan. Ganyan na talaga pwesto niya. Grabe, excited na ako dumating. Fairings na lang ang kulang para makompleto na. Mahirap lang siyang ipasok kasi kailangan mong ibanat, dahan-dahan at baka mag-crack. Pero feeling ko mga matibay naman. Hindi na siya nagmumukhang maliit. Ayun o, lumaki siya dahil sa tangke niya. At saka maganda yung pagkagawa niya, no, pagkapintura, glossy black. So, bubuksan muna natin yung visor niya. Sayang, ang laki ng damage niya. Saan mo in-order yan? Sa Indonesia. Hindi ko alam kung magagamit ko pa siya or ewan. I-try ko na lang siyang i-mighty band kung kaya pa. Pero ganun talaga. Hindi talaga lahat perfect. Pero ito medyo mura-mura lang to kasi nasa 500 lang to. Ito ang pinakamahal. Nasa 3.6. Kaya mas okay para sa akin to na walang damage, walang crack at kung ano-ano pa. Mag-update na lang ako mamaya pag natapos ko na to. So ayun mga bossing, no. Bali, nakabit na natin. Na-fix ko na to. Yung handlebar niya, yung clutch. Nabutasan ko na rin yung kaliwat kanan. Fairings na lang talaga yung kulang niya. Tapos yung visor natin, grabe halata pa rin yung crack niya. Dinikitan ko lang siya ng mighty band. Baka pansamantala lang muna to. Ayan o. Kunting tiis na lang, mabubuo na kita. So, update ko na lang kayo mga bossing pag dumating na.